Mainit na pinag-uusapan ngayon mga tol dito sa social media yung ginawa ngayong pag-atake ng Amerika dito sa Venezuela kung saan sa loob na parang napakaikling oras is nagawa agad nila yung kanilang misyon at nadakip nila mga tol yung presidente ng Venezuela. Kung makikita mo mga tol, kung makikita mo yung buong senaryo, parang ang lumalabas, hindi nagbibiro ang Amerika sa kanilang pakay, sa kanilang sinasabi. Ngayon, eto, parang gusto ko lang i-connect mga tol, no? Balikan natin etong pahayag ng isang hindi ko alam ulit kung anong pangalan nito, no? Basta ito'y sa China. Eto mga tol, panoorin natin yung kanyang sinabi. Samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa nangyaring pag-atake nga ng Amerika dito sa Venezuela. Pero pakinggan ninyo yung sinasabi niya mga tol, no? I-play natin. China's policy is very clear. China's policy is very clear. Ito daw yung pulisiya ng China na napakalinaw. China will not fire the first shot, Hindi sila mangunguna. but China will not allow you to fire the second shot. China Ibig sabihin, kapag sila na ang tumira, hindi ka na makakabawi. Yun ang ibig sabihin nun. China will not fire the first shot. Pero kapag ka sila na ang tumira, hindi ka na makakabawi. Yun ang ibig sabihin. shot, but China will not allow you to fire the second shot. China will never allow the United States Eto, Amerika kasi nababanggit eh. China will not allow the United States, yung Amerika mismo, to launch a war against China to launch a war o magsimula ng gera laban sa China, conventional man yan or nuclear. conventional or nuclear, without suffering devastating consequences. Nang hindi malalasap ang isang devastating consequences. Kayo na bahala mag-translate nun sa Tagalog mga tol, no? Na hindi daw nila papayagan na magsimula ng gera ang Amerika laban sa China nang hindi mararanasan ng Amerika ang isang devastating consequences. Sabing ganun itong mamang to. If you have not watched the Victory Day parade in Beijing on September the 3rd, Ito yung pinarada nila yung mga missile nila. one of the weapons China demonstrated, we call it 61 because it can contain 60 nuclear warheads. Well, correction lang no, hindi siya demonstrated o hindi siya demonstration. Pinarada lang siya. Pero hindi naman talaga siya dinemonstrate kung anong meron dun sa missile na yun. Malay ba natin kung display lang yun, di ba? It can contain 60 nuclear warheads plus one hydrogen bomb. Now, in the world of today, let me tell you, which country has hydrogen bomb? Oh, sa panahon daw ngayon, anong bansa ang merong hydrogen bomb? China is the only country with hydrogen bomb. At China lang daw ang kaisa-isang bansa na merong hydrogen bomb. Sabi niya, And that ICBM can cover every corner of the world in less than 20 minutes. at kayang marating ang saan mang panig ng mundo, no, in less than 20 minutes and destroy, sabing ganun. And destroy any target in any corner of the world without any possibility of being intercepted. Nang hindi maaari o walang posibilidad mga tol na mapigil o ma-intercept. Tatandaan nyo mga tol, sila rin mismo ang nagsasabi na for over to 40 years o mahabang panahon na hindi nasasangkot sa gera itong China. Sa madaling salita mga tol, yung kanilang mga sinasabing lakas, yung kanilang sinasabing for every corner of the world kayang-kayang abutin ng kanilang ICBM in less than 20 minutes ay hindi pa rin naman talaga napapatunayan. Kasi nga, wala pa silang nakasasangkutan na na gera, hindi pa natetesting kumbaga. Hindi pa nila nagagamit sa totoong labanan yung kanilang lakas. Pero ganito na sila katapang, ganito na sila kaangas magsalita. At sinasabi nila na ang Amerika ay hindi nila papayagan na magsimula ng gera laban sa kanila nang hindi makakaranas ng devastating consequences. Narinig natin, sila na mismo nagsabi nun. I hope Washington has learned the lesson. If you want to have war, you will get war. If you want to have war, you will get war. If you want to destroy China, you will be destroyed. Kung gusto nyong wasakin ng China, mawawasak kayo, sabing ganun. If you want to impose nuclear war on China,
you will be wiped out. Oh, kung gusto ninyo, 'di ba, magsimula ng nuclear war sa China, mabubura kayo, sabing ganun. By nuclear war. Mhm. This is very serious. Seryoso daw siya. China's policy 'Di ba? So eto mga kapatid, kung bakit ko ito tinatopic ngayon, kasi tulad nga nung sinabi ko, nitong nakaraan mga tol, nagsimula lang muna sa pagpapakalat ang Amerika ng kanilang mga warship dito sa paligid ng Caribbean. At ang target nga nila doon mga tol is yung mga drug cartel at napakarami ng mga bangka, 'di ba? Na talagang tinitira ng Amerika kapag nakita nilang naglalayag, tinatarget talaga nila at hindi sila nagbibiro. At ito na nga, ipinakita na nga ng Amerika mga tol. Ito hindi sa pag-aano sa Amerika mga kapatid. Pero kasi kinukumpare lang natin siya dito sa pahayag nitong mamang to. Nakalimutan ko ulit ang pangalan niya. No? Kinukumpare lang natin yung pahayag niya dito sa mismong ginagawa kaysa sa sinasabi lang. So eto na ngayon nangyari nitong nakaraang araw lang. Peace and life Ano? and love. Venezuela denounces serious military aggression by the US. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra. Venezuelan government calls for mobilization of the population. Attack marks first known US land strike on Venezuelan oil. Sa mismong Caracas. Colombian-Cuban presidents condemn US attacks on Caracas. Actually, maraming din pero marami din namang tumutol. Well, may ganun naman talaga mga tol. May mga tumutol at meron din namang sumang-ayon. No? Pero mga kapatid, last year, in just 1 year mga kapatid, eto may papakita lang ako sa inyo. Ayon sa isang report mula rito sa Al Jazeera, how many countries has Trump bombed in 2025? Ito in just 1 year mga tol. In just 1 year. Venezuela is the latest country to be hit by US strikes as the Trump administration ramps up military intervention. Well, hindi na to kabilang sa 2025 kasi 2026 na to. Yan, sabi rito mga tol, ito yun, Venezuela. Yan, ito yung mga bangka na inatake niya. Syria, December 19, targeting at least 70 ISIL position. Iraq, on March 13, killing a high-profile ISIL member. Iran, June 22, yung tong bombing nila, yung 3 nuclear sites. Tapos, Nigeria, yan, Yemen, ito December 25 lang. Tapos ito hundreds of air and naval strikes on the Houthis, Yemen. Somalia. 'Di ba? Ibig sabihin mga tol, sa loob lang ng isang taon, nakita natin kung gaano ka naging aktibo etong Amerika sa pakikipaglaban. At hindi sila yung tipong puro pan-display lang at puro military drill ang ginagawa nila. Talagang aktibo yung kanilang mga sundalo. At dito nga sa Venezuela, kung makikita mo, halos talagang walang nagawa di ba? Yung Venezuelan forces. Pero sa kabila nun, nakita natin yung parang pagdiriwang pa ng ilang mga citizen dito sa Venezuela na talagang halos sang-ayon silang lahat doon sa kanilang sa pagkakadakip ng kanilang leader. Ibig sabihin mga tol, meron talagang mali no? Ano sa tingin ninyo? No, anong masasabi ninyo rito sa ating mga napanood? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong magbigay ng opinion ninyo mga tol. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.